So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga kaibigan, mga kaklase, mga kamag-anak nitong si Cristel Tejada dito po sa Sanctuary Funeral Homes sa Santa Cruz, Manila, kung saan nakaburol nga po ang labi nitong si Cristel. At ito po ay nakatakdang ihatid sa huling hantungan sa darating na Sabado. At sa puntong ito, makakausap po natin si Ginoong Christopher Tejada. Siya po ang ama ni Cristel. Magandang hapon po, Mr. Christopher. Okay. Sir, kausap po natin si Dr. Liachon, no? May binabanggit ito na si Cristel, mga 2 weeks bago daw po nangyari ito, para may mga mabigat na dinadalang problema. Kayo po ba, napansin niyo ba yun sa inyong anak? Una po pinagpe-preparean po kasi ni Cristel yun eh. Ang agony na idinulot ng LOA sa kanya, binayer niya yon mula nung sinabi ni Vice Chancellor sa kanya. Kinausap siya ng diretso, mata sa mata. Nandun ako. Nakita ko yung anak ko kung paano siya nag-react. At kung paano niya hindi rin sinagot yung nire-request sa kanya. Do you have anything to say to yourself? Kinakalabit ko yung anak ko. Sinasabi ko sa kanya, anak, magsalita ka. Kung pwede magmakaawa ka, sabihin ganito, kailangan mong mag-aral, kailangan ka makatapos. No, ma'am. Wala na po. Okay. Pagkatapos noon, parang may mga nabanggit pa ho sa inyo si Cristel kung paano niya nga, bukod doon sa nakita niyong reaksyon niya, no? May mga nabanggit pa ba siya sa inyo kung paano yung kanyang, na paano niya to dinamdam, yung pangyayari ho na ito? Si Cristel po kasi, kilala ko po yan. Pwede po siya magdamdam, pwede po siya magtago. Pero bilang ama, bilang nakakilala sa anak ko, bilang ama niya, alam ko, kinakaya niya lahat. Dinadala niya lahat yun dahil alam niya, kailangan namin siya sa pamilya. Siya ang magiging susi sa lahat ng mga pangarap namin. Alam niya yon, binibigyan niya na importansya yon. Alam niya rin na pag namumroblema kami sa pera, nag-aaway kami ng mama niya, oo, pero kinikere niya yon. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Na pagpupunyagi, yun lang yung maiko-contribute niya, yung pag-aaral niya. Hindi siya pwede magtrabaho, underage pa siya. Kailangan lang niyang mag-aaral na mabuti. Mag-aaral siyang mabuti, makakatapos siya sa UP. Mahal niya ang UP. Kaya masasabi ko lang, dinamdaman niya to, pero alam ko kinakaya niya ito palagi. Nag-uusap kami ng anak ko, minomotivate ko siya, hindi ako. Ang sasabihin ko lang, importante sa akin ng anak ko, hindi ko siya pinapabayaan sa aspeto ng usapin na ganyan. Alam niya kung paano ko siya Ako yung klase ng tao, ako yung klase ng ama na binibigay ko yung lahat ng pag-unawa sa anak ko. Pag nagsalita siya sa akin ng ganito, inuunawa ko. Hindi ako yung klase na nagbibigay ako sa kanya ng mga hindi magandang bagay sasabihin ko sa kanya, mga mali o kaya ganito. Sinasabi ko lang sa kanya, minomotivate ko siya. Anak. Minomotivate ko siya kasi alam ko, naramdaman ko nung mismong time na sinabi niya kung gaano kasakit. Sa harapan ko pa sinabi sa anak ko, mag-LOA ka na. Alam niya kung ano yung masasayang. Alam niya rin kung ano yung mga oportunidad. Alam din niya kung ano yung mawawala sa pamilya namin kung sakali hindi siya makapagpatuloy, kung hindi siya makatapos sa tamang panahon. At alam din niya na mayroon siyang magagawa para sa pamilya namin. Alam ni Cristel, ang tanging pag-graduate lang sa UP, ang tanging makakaresolba sa problema namin. Yon ang pinangako niya din sa amin. Magtatapos siya at hindi siya magbo-boyfriend. Tatapusin niya yun. Maghintay sila ng 10 taon para sa anak ko. Yon yung challenge niya sa mga manliligaw niya. Kaya kung man ang mangyari, merong magpunyagi o kaya magtiis sa kanya, okay lang yon. Basta sinet niya ang priority niya. Inausap niya ako, nag-usap kami, ang priority niya pag-aaral. At naniniwala ako sa anak ko.
Isang beses ko lang siya kinausap at pinananiwalaan ko at pinanghahawakan ko yung mga pinangako niya sa akin. Kasi may mga lumalabas din ng mga report, Mr. Christopher, na parang may mga naging problema din sa pamilya po si Cristel. Ano ang gusto niya sabihin? Okay, tungkol dyan? sasabihin ko po sa inyo, normal po sa isang pamilya magkaroon ng problema. Pero tignan nyo ang nangyari. Problema na po namin yan, sabihin na natin 3-4 na taon. Problema ko po sa pera, problema po na nag-aaway kami. Pero buong tapang niyang hinaharap yun. Buong tapang niya na, ay, okay lang, nag-aaway lang ganito. Basta ako magko-concentrate ako sa pag-aaral ko. Kasi nung wala akong pamasahe, kesa mamamasahe ko ng ito, bibili lang ako candy, yun lang yung lunch ko. Pa, magtatapos ako. Yun lang yung pinangahawakan ko sa anak ko. Magkaroon man siya ng problema sa amin, hindi siya gagawa ng ganyang bagay. Kung ang idinadahilan nyo lamang ay yung pag-aaway namin, kulang namin sa pera. Matagal na kami kulang sa pera, matagal na kami nag-aaway. Pero ni minsan, hindi niya tinangkayan. Ang masasabi ko lang, pinagplanuhan niya lahat siyang mabuti. Sinasabi ko to kasi kilala ko yung anak ko. Ang ugali ng anak ko, ako yan. Ang gustong kainin ng anak ko, ako yan. Ang kursong kinuha niya, ang eskwela na gusto niyang puntahan, pasukan, ako yan, gusto ko yan. Gusto ko sa UP. Okay? Ang kursong gusto kong kunin, gusto kong psychology. Kinuha niya yon. Siya naging katuparan ng mga pangarap ko bilang estudyante mga ngaral. Okay? Ang inaano ko lang, ang pinapakiusap ko lang, wag nilang iligaw ang issue. Okay? Kung napagplanuhan man ni Cristel, sabihin natin pinakamalapit na lang. Iniisip ko, pinili niya talaga yung silver cleaner. Binili niya, pinagplanuhan niya. Kasi alam niyo kung bakit niya pinagplanuhan, kasi alam niyo kung bakit niya binili. Malapit na March 13 eh. Deadline na ng LOA, hindi pinail ng anak ko ng mas maaga. Kasi dinadamdam niya pa eh. Baka meron pang pag-asa na yung mga ipinapasok niya noon na nagsasaling pusa siya, na nanihiya siya doon sa mga kasama niya ng mga estudyante, mga bracket A, na maraming pera na kaya-kaya, wala silang problema sa ganito. Ang teacher niya, kahit halimbawa dinidinay siya na huwag ka nang pumasok, ganito, hindi ka naman kasama sa official list, hindi ka official enrolled, nandiyan pa rin yung anak ko. Nagpipikit mata siya, tatabi siya ganito, o kaya iano yan. Pilit niya, gusto niyang mag-aral, gusto niyang makatapos. Minomotivate namin siya, pasok anak, huwag kang tama rin, pumasok ka na ganito, gagawa pa rin kami ng paraan. Hindi isang beses, hindi 2 beses ko lang ginawa na mag-try, na mag-plead sa kanila, sa mga higher authority sa UP. 4 na beses ko itinry para payagan lang nila makapagpatuloy yung anak ko. Ang sabi ko sa kanila, ang inaano ko lang, mapagpatuloy siya, ako na lang ang parusahan. Ang sabi ko nga, mag-aral na mabuti yung anak ko, mag-aral lang. Yun lang ang dapat na maging patakaran sa isang paaralan. Pag nakikita mong nag-aaral na mabuti yung isang estudyante, i-lift up mo siya. Kung pwede nga lang, bigyan kita ni Stevens, pumunta ka lang sa ano namin, sa eskwela namin, UP, prestigious school, number 1 school, Pilipinas. Yan ang inaasam ng mga estudyante, 70,000, 10,000 lang kayong pumasa. Nasaan na yung 60,000? Umiyak na rin, di ba? Swerte yung 10,000, pero hindi ko alam kung ilan na lang sa 10,000 na yon na nag-aaral lang na sa UP. Okay? Ang inaano ko lang, sa anak ko, yung pagpaplano na yon, hindi niya ipinail na mas maaga, pinail niya ng March 13. Sabihin na natin, binili niya yung silver cleaner. Nalilito na siya. Sabihin na natin, nalilito siya. Nitong March March 13, yung mismong umaga, nalaman ko, kinuwento rin sa akin ni Ma'am Andy. Ito yung kanyang teacher. Ito yung sumusuporta sa kanya. Na sabi, pagpatuloy mo yung yung pag-aaral mo. Huwag ka ma-threaten dyan sa LOA na yan. Ganito, pagpatuloy mo anak. Kasi naniniwala ako sa iyo, pagbibigyan ka. Kasi yun yung drive mo eh. Yun yung kailangan mo. Yun yung pangarap din ng ibang mga kabataan, makatapos sa UP na yan. Tapos i-deprive sa iyo. So, ibig sabihin, pagdating ng umaga na yun, yung sinabi rin sa akin ni Ma'am Andy, nag-text siya, Cristel, okay ka na, prepare ka na ba sa ganito? Sabi ng anak ko, Ma'am, sorry po. Nagsinungaling po ako sa inyo. Sinabi ko po sa inyo na okay lang po ako. Pero sa totoo lang, Ma'am, masama ang loob ko. Masama ang loob ko sa pagpapile ko ng LOA ngayon. At sa pagpapasa ko
ng ID. Yung ID ang binigyan ko ng ng emphasis doon. Kasi alam ko, mahal na mahal niya ang pag-aaral niya. Mahal na mahal niya ang classmate niya. Mahal na mahal niya ang guro niya. Mahal na mahal niya ang UP. At higit sa lahat, mahal niya kami. Kasi once na natapos siya dyan, once na nagpunyagi siya, once na nag-succeed siya dyan, nakatapos siya dyan, naging doktor siya, sino ang makikinabang na una? Kami. And for the rest, buong Pilipinas, buong mundo, Okay. magsisilbi siya. Mhm. Yun lang yung inaano ko. Huwag kayong pamilya. Huwag yung pamilya. Yung paggawa niya ng ganon, literally, nagpakamatay siya, hindi natin mahayaan 13, gabi, medyo nag-celebrate pa kami, bumili kami ng manok, bumili kami ng liempo. Mhm. Yun lang yung yun yung masarap eh. Ibig sabihin, nangyari yung bagay na yun, nag-celebrate kami, and yet, yung pala yung huli namin celebration. Masaya si Cristel. Siguro ang ginawa niya, ginamit niya rin yung opportunity na yon para mangyari. I-celebrate nyo. Yung LOA ko, wala na sa akin yung ID ko, naipasa ko na. So, ibig sabihin, wala na ako. Hindi na ako officially UP. So, ibig sabihin, hindi ko rin alam kung makakabalik pa ako sa UP. Hindi ko rin alam kung kaya pa ba akong pag-aarali talaga ng tatay ko sa ganito, sa ganyan. Bakit hindi ako binigyan ng pagkakataon? Nasayang 5 buwan na pagpupunyagi ko para pumasok, matuto, at babaliwalain ng UP. Okay, sir. Okay. So, anong nangyari? Masaya kami. Masaya kami. Wala sa higalap na ganun pala ang nararamdaman niya. So, ibig sabihin, ang mangyayari, nagkaroon na siya ng ibig sabihin, para lang din sa lahat, para malaman nyo, para malaman din natin. Parang ganito rin yung mangyayari sa libing ni Cristel eh. Okay, sir. Andate natin sa paglilibing kay Cristel Sabado. Parang iahanay ko lang yan sa example na March 13. Okay? So, ibig sabihin na March 13 ang paglilibing sa kanya. So, ibig sabihin ang paglilibing sa kanya, definitely, pag nasa ibaba na siya na ukay, pag nasa loob na siya, hindi ko na siya makikita. Hindi ko na siya makikita. Ang ibig ko sabihin, masakitan sa akin yung pagkakataon yun. Kaya kong tiisin. Ngayon, natitiis ko pa eh. Natitiis ko pa. Kaya ko pang bigilan yung sarili ko na, maging matapag ka, maging ganito ka. Pero sinasabi ko sa inyo, once na dumating yung Sabado, once dumating yung 2:00, once na dumating yung nailagay na yung anak ko sa huling hantungan niya, sabihin ko sa inyo, guguho ako. Guguho ako bilang ama. Guguho ako bilang tao. Bilang tao lang. At hindi ko alam kung ano ang masusunod.